Kamusta po tayo ngayon, Miss Jelly? Medyo hindi pa po okay. Magapa po yung mukha eh. Opo. Ex-boyfriend ni Carla Estrada na si Jam Ignacio nagtatago na matapos kasuhan ni Jelly Au sa NBI. Mabilis na umaksyon ang National Bureau of Investigation or NBI sa reklamong isinampa ng vlogger DJ na si Jelly Au laban sa fiancé niyang si Jam Ignacio. Sa NBI nagtungo si Jelly para pormal na sampahan ng kaukulang kaso si Jam matapos umano siyang bugbugin nito sa loob ng kanilang sasakyan kamakailan. Base sa ulat, inihayag ni NBI Director Jaime Santiago na agad niyang inatasan ang Violence Against Women and Children Division VAWCD na aksyonan agad ang kaso nang magtungo sa kanilang tanggapan si Jelly. Inutusan ko agad ang VAWCD nung time na nagreklamo yung DJ na puntahan, kunin, mahuli agad, but then ang daming place naming pinuntahan, masyado siyang malikot. Saad ni Santiago sa report ng ABS-CBN. Dugtong pa ng NBI official, during that time nakakaganap lang ng krimen, papasok pa sa hot pursuit. Kasunod nito, nabanggit din ng NBI na maglalabas na sila ng subpoena laban kay Jam Ignacio sakaling hindi pa rin ito sumuko para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Nauna nang inihayag ni Jelly ang ilang detalye ng pananakit sa kanya umano ni Jam na nagresulta sa pagkabasag ng kanyang mukha dahil sa tindi raw ng ginawa ng ex-boyfriend ni Carla Estrada sa biktima. Sabi ni Jelly, selos ang naging dahilan kung bakit umabot sa pananakit at pambubugbog ang kanilang relasyon. Sobrang seloso po kasi kahit maliit na bagay talagang pinapalaki na. Kahit po sa work ko, pag may kumakaway sa akin sa gig, nagagalit siya. Dito po, dalawang malaki, tapos maliit po dito na. Kinukuha niya yung buhok ko, parang kinukuha niya, tapos ginaganon niya ako habang nagdadrive siya. Umahampas po ako sa salamin ng kotse. May parang dugo po sa loob. Tapos yung dito po, medyo paputok na po kasi napuruhan po yung dito ko. Sa bibig po, ganoon din po, kamao din po. Tapos yung ipin ko po na basag. Ganun kalakas po yung pagkaka... Opo, kaya eto po, nakatahi na po. Ang message ko lang po sa kanya, madali lang naman magpatawad Pero yung ginawa niya sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Iba yung trauma Ang hirap matulog. Lagi ko naalala yung ginawa niya sa akin. So gusto ko lang, Jam, harapin mo yung ginawa mo sa akin. Di ba nagpunta na nga, sampa na ng kaso itong si DJ Jelly Au sa NBI. Nagkaroon pala ng hot pursuit Kaya lang talaga hindi natagpuan itong si Jam Ignacio. Ngayon, bibigyan siya ng pagkakataong makapagpaliwanag ng kanyang panig. Ayun. Dahil siyempre, ando na yung isasampina na siya. Diba? Ano nangyari kaya dito? Biglang nagsyogo, no? Ano ba yan? Pero ang nakakapagtaka, nakapag-show, I'm sure alam ni, merong ano yan na mahaba ang kwento yan, hindi tayo titigil. Paborito mong linya. Hindi lang po dito matatapos to. Sigurado po ang kabila may panig din tungkol dito. Correct. Paborito po ning linya yan Romel. Huwag na kayo magulat. Kanya yan. Kasi di ba Oo, kasi di ba isipin mo, karelasyon mo to alam mo kung nasaan na to alam mo, may ramdam ka kung nasaan siya. Di ba may instinct na gano'n, di ba? Pero hindi pa naman sila magkasama talaga. Maaaring yung pinagtataguan ngayon nitong si Jam, hindi alam ni DJ Jelly Au kasi nagtatago nga dahil sa ginawa sa kanya. So maaaring nasa mga kaibigan yan, mga kapamilya o kung saan man. Pero dito pa lang kitang-kita mo na kung anong klaseng lalaki ito, di ba? Matapos na pa lahat natakot. Isasampina na siya ng NBI. At syempre, ang nakabalatay na naman pangalan dito, ex ni Carla Estrada, di ba? Damay talaga yan. Sabi ni Boycie, naku, hanapin nyo na yan, bugbugero na yan, magpaliwanag man siya, hindi. Naku, bastos na yan, sabi ni Boycie. Nakakaloka. Ang tapang mong manakit ng babae, ngayon nagtatago ka at nabahag ang buntot mo.
nawalan bigla ang balls mo, sabi ni Dan Clavesillas. Ay, ang dami nagagalit. At ganun din si Lulumalig na nakatutok sa atin. Ganyan ka, isa ka palang duwag, sabi ni Lulumalig. Oh. At sabi rin Tita Nene, sana mahuli ka na. Inagrabyado mo ang babae, mahuli ka na, makulong ka sana. Tayong mga Pilipino talaga, no? Siyempre naman, makikisimpatya ka sa isang sobrang nasaktan, di ba? Oo, bugbog sarado naman talaga. Ay nako, ginawa mo yan, harapin mo. Madali lang ba mambugbog ng babae, sabi ni Lulu Malig. Si Lulu, live na live ngayon, nakatutok. Wow! Sa Iron Lilia, ang team replay. Oo. Ayan. Agatyo, wala kang komento, pero binati ka ni Kuyang Ted Filon kanina ng happy birthday, di ba? At si Randy Balaguer, isang payapang pagbiyahe sa iyo, Randy, papuntang Calgary, Alberta, Canada. At naway nawa. Naway nawa, di ba? Ingat and enjoy. Mag-enjoy ka, anak. Wala kang ibang pamimilian ngayon, kundi ang mag-enjoy. Ganun lang yon, di ba? Sabi ni Juris Dr. Channel, Juris, magandang tanghali sa iyo. Ay, kung ako sa kanya, magtago na yan si Jam Ignacio. Sana may reward sa ulo niya. Game akong tumulong sa paghahanap. At sana magawa ng paraan ng mga lawyers ni Jelly Au na gawing non-bailable. Gawing non-bailable ang Bausi case para 3 points siya talaga siya sa banga. Yun. Naku. Ay, na natural, babae na saktan. Ang sinaktan, natural, ganyan ang respeto ng ating mga kababayan kay Jelly at simpatya. Nako, sabi na, no, nako, eto, sabi naman ni Shoni Sebastian, kung lalaki, meron kang respeto sa babae, hindi ka ngayon nagtatago. Ginawa mo yan, kaya panagutan mo. Ayan, sabi ni Shoni. At sabi ni Miss Nags, Nay, di ba po, yung mga nagtatago ng suspect ay dapat din kasuhan or hulihin kasi bawal yon. Kaya dapat magsalita na yung mga nakakaalam bago pa sila madamay. Oo, totoo to. Yung mga pinagsususpetsahan, yung mga suspect, itinatago ng kung sino man. Totoo yan. Kinakasuhan din yan. Oo, kinakasuhan din yan. Kaya dapat ilabas nyo na. Sabi naman ni Lara May, Nay, isama na po yan sa parada ng mga walang balls. Tapang-tapangan lang pala, himas rehas kapag nagkataon, boy. Sabi ni Mayang. Puro himas rehas talaga ang sinasabi ng ng ating mga CFMers kasi nga, nagtatago. Tayo pa naman mga Pinoy kampi parati sa underdog. Ayan. At saka, boy, nakita natin yung pamamaga ng mukha. Babae itong sinaktan. Hindi ito lalaki sa kapwa lalaki. Diba? Ayan. Tama, accessory to the crime, tama yon. Concealing a criminal, ganun yun eh. Yun yung mga ginaganon kahit hindi pa naman napapatunayang nagkasala hanggat hindi napatutunayan na siya talaga. Hindi, ganito. Ang bawat tao ay tinuturing na inosente hanggat hindi pa napatutunayang nagkasala. Pero may pananagutan ng sino man na ang tawag dito, nagtatago kasama yung pinagdududahan. Yan.